Magandang araw! Ang mga artifact ay mahalagang susi sa pag-unawa sa ating kasaysayan at kultura. Sa pamamagitan ng mga ito, nalalaman natin kung paano namuhay, naniwala at nagpahayag ng sining ang ating mga ninuno. Ngayon, ating kilalanin ang tatlong natatanging artifact mula sa National Museum of Anthropology, ang sari manok, kokora at sundok. Ang bawat isa ay may mahalagang kwento tungkol sa pamana ng mga Bangsamoro sa Pilipinas. Simulan natin sa sari manok, isa sa mga pinakakilalang simbolo ng kulturang Maranao mula sa Lanao del Sur. Ito ay isang makulay na ibong mitolohikal na karaniwang inilalarawan na may dalang isda sa kanyang tuka o mga kuko at pinalamutian ng maseselang disenyo ng okir. Bagamat wala itong tiyak na petsa ng pinagmulan, ang sari manok ay nag-ugat sa mga sinaunang paniniwala ng mga Maranao bago pa man dumating ang mga mananakop. Sa paglipas ng panahon, naging mahalagang bahagi ito ng kanilang sining at kultura. Ginagamit ang sari manok bilang pandekorasyon at seremonyal na simbolo. Higit pa rito, kinakatawan nito ang magandang kapalaran, kasaganaan at pagkakakilanlang pangkultura ng mga Maranao. Mahalaga ito sa mga historiador dahil ipinapakita nito ang mayamang mitolohiya, malikhaing sining at espiritual na paniniwala ng mga tao sa Mindanao. Sa museo, ipinapakita ito bilang isa sa mga pinakamahusay na halimbawa ng pamana ng Bangsamoro at tumutulong sa mga bisita na maunawaan ang kahalagahan ng kulturang Maranao sa ating pangbansang pagkakakilanlan. Dako naman tayo sa kokora. Mula naman sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Maranao ay makikita natin ang kokora, isang tradisyonal na kudkuran ng niyog na matatagpuan din sa National Museum of Anthropology. Ang artifact na ito ay yari sa kahoy at may nakakabit na pangkayod na metal, kadalasang inukit sa anyo ng nilalang na may pakpak. Ginagamit ito sa pagkayod ng niyog, isang mahalagang sangkap sa maraming pagkaing Pilipino. Ipinapakita ng kokora kung paano pinagsama ng mga Maranao ang sining at praktikal na gamit. Bagamat isa lamang itong kasangkapang pambahay, makikita rito ang husay nila sa pag-uukit at ang kahalagahan ng pagkain sa kanilang kultura. Para sa ating huling artifact, ito ay ang sundok, isang tradisyonal na panandang libingan mula sa kapuluan ng Sulo. Ang partikular na artifact na ito ay bahagi ng National Ethnographic Collection at yari sa limestone. Sa pamamagitan ng artifact na ito, natututuhan natin ang mga tradisyonal na paraan ng paghahanda ng pagkain at ang malikhaing paggamit ng sining sa pang-araw-araw na buhay. Sa museo, inilalagay ito kasama pa ng iba pang kagamitang etnografiko upang maipakita ang kultura at pamumuhay ng mga Bangsamoro. Ang suntok ay nauugnay sa mga Muslim na pangkat tulad ng Tausug, Samal at Badyaw na dating kabilang sa impluensya ng Sultano ng Sulo. Bagamat hindi tiyak ang petsa ng pagkakagawa nito, pinaniniwalaang nagmula ito sa panahong matatag na ang Islam sa rehiyon. Ginagamit ito bilang pananda sa libingan upang pangaralan at alalahanin ang yumao. Ang mga ukit at disenyo nito ay nagpapakita ng impluensyang Malay at Islamiko, pati na rin ang kahusayan ng mga artisan sa Sulo. Mahalaga ang sundok dahil nagbibigay ito ng impormasyon tungkol sa mga kaugalian sa paglilibing, pananampalatayang Islamiko at pagkakakilanlang pangkultura ng mga Muslim sa Pilipinas. Sumasagisag ito ng paggalang sa mga yumao, pananampalataya at pagpapatuloy ng tradisyon. Sa museo, ipinapakita ito bilang mahalagang bahagi ng pamanang kultural ng mga Muslim sa ating bansa. Sa kabuuan, ang sari manok, kokora at sundok ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay ng mga Bangsamoro, mula sa kanilang mga paniniwala at sining hanggang sa kanilang pang-araw-araw na gawain at mga tradisyon sa paglilibing.
Ang mga artifact na ito ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ng Pilipinas ay binubuo ng maraming kultura at pagkakakilanlan. Sa pag-aaral at pangangalaga sa mga ito, mas napapahalagahan natin ang ating mayaman at makulay na pamanang kultural. Maraming salamat sa panonood. Paalam!